Sa publiko ng isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ipinananawagan. ICI i-refer sa Ombudsman ang findings ng investigasyon at posibleng paghahain ng kasong kriminal. Senate President Tito Soto nilinaw na bahagi ng regular budget process ang pagkakaroon ng amendments at insertions kung ito ay ginawa sa gitna ng deliberasyon. Higit 900 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President aprobado ng Senate Finance Committee. Bilang ng nasawi sa bagyong Mirasol, Nando, Opong at epekto ng habagat, aabot na sa 27. Pinsala sa agrikultura aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ayon sa NDRRMC. Warrant of arrest laban kina dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa kaugnay sa kaso ng pagpaslang kay Wesley Barayuga inilabas na ng korte. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee na halos lahat ng mga senador ay may kanya-kanyang insertion sa panukalang 2025 national budget. Ayon sa komite, tinatayang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto at programa ang idinagdag ng mga senador bilang insertions. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Natuklasan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na mayroon umanong mga insertion o isiningit na items sa 2025 budget. Partikular ito sa General Appropriations Act o GAA na siyang inaprobang pambansang pondo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping Lacson na nakakita siya ng dokumento na may listahan ng insertions ng kapwa mga kongresista at mga senador. Sa Senado palang anya ay mayroon ng hindi bababa sa 100 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga individual insertion. Nakatag ito na for later release o FLR, ibig sabihin sa kanapopondohan ng items. Halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress ay nakita niya sa listahan. Ngunit tumanggi na itong magbigay ng pangalan dahil hindi naman anya kumpleto ang 24 na senador. Hindi niya pa rin nabubusisi ang mga insertion ng mga miyembro ng Kamara, ngunit mahaba rin anya ang listahan para rito. Paliwanag ng Blue Ribbon Chairman, hindi naman illegal ang insertions dahil ito pinapayagan sa panig ng Kongreso. Ngunit kung ang isiningit ay 5 hanggang 9 bilyong piso kada tao, parang pinakialaman na anya ang buong budget. Ito anya ang dahilan kung bakit sinabi ni PBBM noong bago nag-veto ng 2025 enrolled bill ay hindi niya na makilala ang President's budget. Plano ni Senador Lacson na questionin ito sa budget hearing ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pansamantala, rerepasuhin muna anya ng Blue Ribbon ang mga nakalap nilang mga impormasyon. Hindi pa rin anya muna magsasagawa ng pagdinig ang komite ngayong linggo upang magbigay daan sa budget hearing. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ni Senate President Tito Soto III na regular na bahagi ng budget process ang amendments at insertions basta ito ay ginawa sa gitna ng deliberasyon. Inilabas ni SP Soto ang pahayag matapos ang naging revelasyon
ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung saan sinabi nito na halos lahat umano ng senador sa 19th Congress ay nag-insert ng item sa 2025 budget na nagkakahalaga ng nasa 100 billion pesos. Sa isang statement, sinabi ni Soto na nakalulungkot anyang isipin na tila na-generalize bilang illegal o mali ang amendment sa budget dahil sa issue ng palpak na flood control projects. Sa huli, tiniyak ni Soto na sisiguruhin ng Senado ang pagkakaroon ng mas transparent na 2026 budget. Nagpahayag ng pagsuporta ang Mayors for Good Governance o M4GG kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang kanyang track record nila ay patunay na ang integridad, courage at independence ay hindi negotiable kundi isang pundasyon ng tunay na leadership. Ang mga nagawaan nila ni Magalong sa nakalipas ay nagpapahayag ng isang malinaw na mensahe na siya ay hindi maaaring mabili, mabuli o matangay sa mga pabor o pagbabanta. Ang kanyang sinusundan nila ay ang katotohanan. Noong September 15 lamang siya itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Advisor ng ICI. Walang live stream para sa hearing o pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang nilinaw ng Executive Director ng Komisyon. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ng Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating Supreme Court spokesperson Attorney Brian Kit Husaka na walang live streaming sa hearing o pagdinig ng komisyon. Ito anya ang kanilang kasalukuyang pulisiya. Paliwanag ni Husaka, layo nito na maiwasan ang trial by publicity at hindi payag ang komisyon na magamit para sa political leverage o personal na agenda ng sinuman. Aminado ang ICI na may panawagan ng publiko para sa live streaming ng mga pagdinig. Tiniyak ni Husaka na tatalakay nila ito upang makahanap ng balansing solusyon sa pagitan ng transparency at proteksyon ng mga karapatan. Ang mga naunang pagdinig ay paraan niya sa case build-up hinggil sa mga aksyong legal, sibil o administratibo. Ang mga aksyong ito ay re-refer sa mga kaukulang ahensya tulad ng Ombudsman. Samantala, tatalakayin din nila sa komisyon ang isyu ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang miyembro ng ICI. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng ilang mambabatas na isapubliko ang proceedings o mga paglilitis ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, walang tunay na pananagutan kung walang transparency. Maging si Senator Kiko Pangilinan nanawagan sa ICI na muling ikonsidera ang pagsasapubliko ng isinasagawa nilang investigasyon. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong detalye nitong panawagan ng ilang mambabatas sa ICI? Ella, nananawagan si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na buksan sa publiko yung ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay nga ito ng mga maanomalyang flood control projects. Anya, hindi makakamit yung pananagutan sa mga sangkot sa mga katiwalian kung walang transparency. Anya, karapatan ng taong bayan na ninakawan ng bilyong-bilyong pisong halaga na mapanood ang mga proceeding ng ICI. Giit nito kaya nga may naganap na pangungulimbat dahil hindi transparent ang proseso ng budget mula sa Bicameral Conference Committee hanggang sa project implementation. Tanong pa nito, pati ba naman sa investigasyon walang transparency? Ganito rin ang apela ni Senador Kiko Pangilinan. Anya, hindi pinag-isipang mabuti ang desisyon ng ICI na pigilan ng publiko na i-monitor online ang proceedings nito. Pakiusap nito,
buksan ang proceedings sa taong bayan at huwag pigilan ang nais ng publiko na malaman ang katotohanan. Babala pa nito, baka magising na lang bukas sa mga miyembro ng ICI at nagrarally na sa harap ng bahay nila ang mga tao. Naglabas ng assurance ang ICI na kumakalap ang komisyon ng matibay na ebidensya laban sa mga isinasangkot sa maanumalyang proyekto at titiyaking airtight ang reklamo bago ihain sa Office of the Ombudsman. Gayunman, ayon kay Brian Keith Hosaka, Executive Director ng ICI, umaasa itong mauunawaan ng taong bayan na kailangang repasuhing mabuti ng ICI ang mga issue at iniiwasan ang trial by publicity. Hindi rin anya papayagan ng ICI na gamitin ang investigasyon sa pamumulitika. Samantala, inihayag din ni Attorney Hosaka na magkakaroon ng initial referral ang ICI sa Ombudsman para sa investigasyon at posible rin silang maghain ng criminal charges sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hanggang ngayong araw ng Lunes, September 29, ang ultimatum ni House Speaker Bogie D. III laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para makauwi ng Pilipinas. Sa gitna ito ng mga alegasyon ng katiwaliang ibinabato sa dating House Appropriations Panel Chairperson kaugnay ng flood control projects. Nagbabalik si Rosalie Coz. Pagtangging mapa sa ilalim sa legal na proseso ng House of Representatives na magreresulta sa disciplinary at legal actions. Yan ay kung hindi babalik ng Pilipinas araw ng Lunes, September 29, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Ito ang ultimatum ni House Speaker Bogie D. III sa kapwa kongresistang naharap sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga flood control project. Sa kanyang sulat kay Ko, tiniyak ng House Speaker na kung uuwi ito ng bansa, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang seguridad nito at ng kanyang pamilya. Binigyang diin din nitong ang pagpapawalang bisa sa kanyang travel clearance ay hindi dapat ipakahulugang prejudgment o panghuhusga. Bagkus, isang oportunidad para kay Ko na direktang sagutin ang mga paratang laban sa kanya at sa tamang forum. Dagdag pa ng House Speaker, bukod sa mga isyong ibinabato laban kay Ko, nahaharap din ito sa isang reklamo sa House Committee on Ethics. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala si Ko sa pagbawi sa kanyang travel clearance. Sa kanyang liham para sa House Speaker na may petsang September 25, nalulungkot ito dahil ipinagkakait umano sa kanya ng mga kasamahan sa Kamara ang sapat na oras para sa kinakailangan niyang medical care na matagal na anyang nakaschedule. Busod umano ng pressure ang pagpapawalang bisa ng kanyang travel clearance at hindi naaayon sa katotohanan at proseso. Giit pa nito, meron siyang intensyong bumalik ng Pilipinas at pabulaanan ang mga maling paratang laban sa kanya sa tamang hukuman o kinauukulang ahensya. Gayunman, lubos-an niya siyang nangangamba sa maaari niyang kahinatnan oras na bumalik ng Pilipinas, lalo na tila umano hinusgahan na siya ng publiko at ng speaker. Ito anya ang ipinapakita sa revocation ng kanyang travel clearance nang hindi man lang hinihingi ang kanyang panig. Dagdag pa nito, kabi-kabila na umanong pagtuligsa ang nararanasan niya at ng kanyang pamilya dahil sa mga mali, walang basehan at pamumulitikang pahayag laban sa kanya sa Senado, Kamara at media. Kabilang na ang umano'y insertion sa bicameral report at 2025 General Appropriations Act. Naninindigan itong hindi ito totoo dahil inaprobahan ito ng parehong kapulungan ng Kongreso sa plenary sessions at sumunod sa collegial process. Itinanggi rin itong pagmamay-ari nila ang eroplanong ginamit para dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pinabulaanan din ito ang paratang sa kanya na nag-request siya ng fish import allocations para sa sinasabi niyang kumpanya na ZZ Victory Fishing Corporation. Gayun din ang aligasyong tumatanggap siya ng pondo mula sa DPWH projects. Umaasa naman si Ko na sa pagbalik sa bansa, ipaiilalim siya sa tamang proseso at titiyakin ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas hihigpitan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines ng kanilang programa upang hindi magamit sa politika.
Kasama sa mga planong isama sa polisiya ang pagbabawal sa presensya ng mga politiko tuwing may gagawing pamamahagi ng tulong. Narito ang report ni Jed Neresina. Upang maiwasan ang pamumulitika o pagkuha ng ilang politiko ng credit sa ipinamimigay na ayuda ng pamahalaan, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagrerebisa sa guidelines ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay Undersecretary Adonis Sulit, kasabay ng pagpapatupad ng mas malinaw na proseso, isasama na rin sa bagong patakaran ang mahigpit na pagbabawal sa presensya ng mga politiko tuwing pamamahagi ng tulong. We are currently drafting an amendment to the AICS guidelines, and we can copy from the good provisions of the ACAP guidelines, the Joint Memorandum Circular. Ang Joint Memorandum Circular No. 2025-01 ng Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP ay nagbabawal sa mga opisyal na ikonekta ang mga programa sa kanilang pangalan. Paliwanag ni Yusek Sulit, isasama ang probisyong ito maging ang pagbabawal sa non-DSWD personalities sa payout sites. Nandoon, in the early part of the guidelines, nandoon yung mga bawal kang umepal kasi pag magpe-payout na ang DSWD, hindi pwedeng may politiko. Okay? Hindi rin pwedeng mamimigay ka ng polyetos, ng leaflets and all. Dapat aniyang mapunta ng direkta ang pondo ng gobyerno sa mga nangangailangan nang walang sinumang umaako ng kredito. We agree and we support that it should not only be improper, but we should also avoid the appearance of impropriety na may mga nakikinabang na hindi dapat kumuha ng credit because it's taxpayers' money, it's government funds at hindi po yan pondo ninuman. Ayon sa ahensya, ang pagrerebisa o pagrerepaso nila sa kasalukuyang guidelines ng AICS program ay para sa transparency at mas pinahusay na serbisyo para sa mga nangangailangan. Ito rin anila ay upang maging malinaw sa benepisyaryo ang proseso ng pagtatakda ng tulong upang maiwasan ang pagkalito, lalo na kung ang natanggap ay mas mababa sa maximum ceiling. Binigyang diin ng DSWD na ang halagang natatanggap ng mga benepisyaryo ay nakadepende pa rin sa assessment ng mga social worker. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Malacanang na humiling ang Department of Justice sa Interpol na maglabas ng Blue Notice kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang Blue Notice ay para lamang ma-monitor ang galaw ng mambabatas at hindi upang arestuhin. Si Congressman Ko ay iniuugnay sa anomalya sa flood control projects at issue sa budget insertions. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court o ICC na palayain na ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mapanganib at hindi makataong kalagayan nito sa loob ng kulungan. Sa pahayag na inilabas ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na nakatanggap sila ng impormasyon na nawala ng malay ang dating Pangulo sa kanyang silid at isinailalim sa laboratory tests at hindi agad na ipaalam sa pamilya Duterte ang insidente. Mariinding tinutulan ni VP Sara ang isinagawang welfare check ng pamahalaan sa ICC Detention Center na anyay malinaw na pang-aabuso sa karapatan ng kanyang ama. Giit niya, walang dahilan upang manatiling nakakulong si Duterte dahil hindi ito banta sa mga saksi o sa mga kaso at wala ring balak na muling humawak ng posisyon sa gobyerno. Tinuligsari niya ang ICC dahil sa kabiguan nitong maglaan ng kahit tagapag-alaga para sa mga simpleng pangangailangan sa kalusugan ng dating Pangulo. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman,
Kinumpirma nito na ilang beses nang nadapa at nawalan ng malay ang matandang Duterte sa loob ng selda at kinailangang dalhin sa ospital para masuri sa posibleng pinsala sa ulo. Bagay na hindi napaalam kahit sa legal counsel ng dating Pangulo. Muling nilinaw ng Department of Foreign Affairs ang ginawang welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ng Philippine Embassy sa The Hague. Ito ay kasunod ng pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte nitong September 27 na hinayaan anya ng ICC na magsagawa ng welfare check ang mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas upang samantalahin ang mahinang katawan ni former President Duterte. Ayon pa kay VP Sara, ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan laban sa isang individual na nasa hirap na kalagayan. Pinabulaan na naman ito ng DFA at sinabing ang welfare check ay profesional, hindi panghihimasok at isinagawang may paggalang ng mga career consular officials ng embahada at hindi ng mga umano'y agents ng gobyerno. Samantala, iginiit din ng DFA na walang impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas patungkol sa sinasabing health condition ng dating Pangulo at mas maiging idulog na lamang sa tagapagsalita ng ICC. Maaaring maging host country ang the Netherlands mismo kung maaprobahan ng International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa isang panayam. Anya, ang kanyang narinig na panawagan na i-house arrest ang dating Pangulo sa the Netherlands mismo dahil hindi na nito kailangan pang bumiyahe. Batay na rin ito sa court records. Agad na inaprobahan ng Senate Finance Committee ang proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon na umaabot ng 903 million pesos. Personal naman dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng komite. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit na maging mabilis ang pag-aproba sa budget ng OVP? Ella, wala pang 3 minuto nga ay agad na inihain ang motion para sa parliamentary courtesy sa pag-aproba ng panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito ay matapos ang presentasyon ng 2026 OVP budget na personal na ginawa mismo ni Vice President Sara Duterte. Umaabot ng 902.895 million pesos ang 2026 proposed budget ng opisina ng pangalawang Pangulo. Mas mataas ito kumpara sa 733.198 million pesos na naaprobahang pondo ng OVP para sa taong 2025. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang bahagyang pagtaas ng kanilang pondo ay bunsod ng pagdami ng mga tauhan sa ilalim ng kanyang opisina. Gayun din ang dagdag na pondo para sa disaster relief na pangalawaan niyang pinakamataas na ayuda na hinihingi sa OVP kasunod ng tulong para sa burial o pagpapalibing. Ilang senador ang nagbigay ng kani-kanilang manifestasyon kung saan nagpahayag ang mga ito ng pagsuporta sa panukalang pondo at mga programa ng OVP. Matapos nito ay inihain ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang motion na bigyan ng parliamentary courtesy ang naturang opisina. Ito anya ay ginagawa na sa mga nagdaang ilang taon gaya ng kortesiya na ibinibigay sa budget ng Office of the President. Lalo pa anya na lean o basic na ang pondo na nakapaloob sa panukalang budget ng OVP. Sinigundahan naman ang mosyong ito ni Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla at Jinggoy Estrada. At dahil wala namang ibang senador na nagpahayag ng pagtutol sa 2026 OVP budget, agad na inaprubahan ang budget ng OVP sa level ng Committee on Finance at isinumite na para sa konsiderasyon ng plenaryo. Nagtagal lang ng nasa 45 minutes ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa budget ng pangalawang Pangulo. Ipinaliwanag naman ni Vice President Sara Duterte kung bakit kasama niya ang ilang staff ng OVP sa pagdinig sa Senado kumpara ng dumalo ito sa budget hearing ng Kamara kung saan mag-isa lang itong sumalang sa pagdinig ng House Committee on Appropriations.
Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting. And then, wala kaming sagot, ma'am. Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako doon sa House of Representatives. And then, suddenly, nandito sila, sumama sila dito. Pero, madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. Ella, binigyan din ni Vice President Sara Duterte na kung mas maraming budget ay mas marami silang matutulungan. Ngunit hindi niya personal na nagdesisyon siya na hindi siya magsusumite ng mas malaking budget dahil alam niya anyang hindi naman ito maaaprubahan. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naglabas na ang Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 ng warrant of arrest laban kina dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at 4 na iba pang individual. Ito ay may kaugnayan sa pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 30, 2020. Alamin natin na detalye sa report ni Lea Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ipinaaresto na nga ng Regional Trial Court Branch 279 ng National Capital Region si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at maging ang 4 na iba pa na kinabibilangan ni na dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo ang nag-awol na pulis na si Police Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Mendoza at ang dismissed police officer na si Enriquez Mariano. Ito ay may kaugnayan sa kasong murder at frustrated murder sa pamamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at sa driver nito sa Mandaluyong noong July 30, 2020. Matatandaang humarap sa pagdinig ng House of Representatives si Lieutenant Colonel Santi Mendoza kaugnay sumano'y extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon kung saan sinabi din ni Mendoza na inutusan siya para paslangin si Barayuga. Sa naturang pagdinig, pinangalanan din ng opisyal kung sino-sino ang nagputo sa kanya. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, agad na ipatutupad ng PNP ang warrant of arrest na inilabas ng korte. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dumating sa DOJ kanina ang pamilya ng mga ito para dumalo sa preliminary investigation. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinagawang pagdinig dito sa kaso ng missing sabungeros? Magandang tanghali. Ella, sa ngayon ay nakaantabay tayo ito sa labas ng Justice Hall ng Department of Justice dahil nagpapatuloy pa yung ginagawang preliminary investigation ng panel of prosecutors ng DOJ kung kaugnay ito sa mga reklamong isinampa ng mga pamilya ng missing sabungeros sa mahigit 60 individual. Ella, kabilang narito si Atong Ang, Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ang inihayang reklamo ay kidnapping with serious illegal detention at multiple murder. Dumating ang ilang kanina ng mga nawawalang sabungeros at ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. May dala silang USB Ella na pinaniniwalaang ito yung pinasusumite bilang karagdagang ebidensya ng prosekusyon. Wala namang dumating na mga respondent o yung mga inireklamo ng mga complainant. Kailangan
kailangan po talaga namin na ipakita kung gaano po kami seryoso sa aming mga ipinaglalaban. Sa naunang pagdinig, dumating ang celebrity na si Gretchen Barreto at nagsumite ito ng counter affidavit o kontrasalaysay sa inihayang reklamo laban sa kanya. Samantala, ang kampo naman ni Atong Ang ay binibigyan sila ng panel of prosecutors hanggang October 13 para magsumite ng kanilang counter affidavit. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 30. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 90 sentimos ang kada litro ng diesel at kerosene, habang bababa naman ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng oil price adjustment ay ang issue pa rin ng geopolitical tensions, ang pagbabago sa galaw ng supply at demand ng langis sa international market, pati na ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Ipinatatanggal ng Department of Transportation sa management ng Iloilo Airport ang mga X-ray machine na bahagi ng initial security screening ng paliparan. Layo nito na mas mapaluwag ang airport upang mas maging komportable sa mga mananakay. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, kinakailangan itong tanggalin dahil redundant o naulit lang ang proseso at para hindi magsiksikan ang mga pasahero. Binibigyan ng DOTR ng 15 days ang management ng Iloilo Airport para magsumite ng kanilang action plan kaugnay ng kautusan. Tinitiyak naman ng DOTR na mayroon pa ring mahigpit na final checking bago makapasok sa mga boarding gates upang masiguro ang seguridad sa paliparan. Umabot na sa 27 individual ang bilang ng naiulat na nasawi bunsod ng magkakasamang epekto ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong. Gayon din ang epekto ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 sa naitalang namatay ay pawang kumpirmado na, habang for validation ang 23 iba pa. Samantala, mayroon ding 33 ang naitalang sugatan habang 16 naman ang nawawala. Sumampa na rin sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng magkakasunod na bagyo sa sektor ng agrikultura, habang nasa mahigit 979 million pesos naman ang naitalang infrastructure damages. Dahil sa tindi ng pinsala, mayroong 53 mga lugar sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity. Nasa higit 2,000 mga classroom ang napinsala dahil sa naging epekto ng bagyong Opong at ng habagat batay sa datos ng Department of Education o DepEd. 1,101 sa mga ito ang nagtamo ng minor damage, 923 ang nagtamo ng major damage at 312 naman ang totally damaged. Samantala, nasa higit 13,000 na mga estudyante naman ang naapektuhan ng mga suspensyon ng klase. Magkakaloob ng 1 milyong pisong halaga ng donasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Albay para sa probinsya ng Masbate matapos itong mapuruhan ng matinding pananalasa ng nakaraang bagyong Opong. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na gagamitin ang naturang donasyon para sa relief at recovery efforts ng Masbate. Bukod dito, magpapadala rin sila ng 4 na unit ng water sanitation truck para makatulong sa pagsusupply ng tubig sa mga residente doon. Habang magpapadala rin sila ng 20 tauhan na tutulong din sa mga komunidad sa isla. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang Masbate bunsod ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Opong. Ipinag-utos ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na madaliin ang pag-aayos ng mga nasirang pasilidad sa Masbate Airport matapos ang pananalasa ni Bagyong Opong. Kaugnay nito, inatasan din ng DOTR ang pamunuan ng palipara na magtayo muna
ng pansamantalang terminal bilang paghahanda sa inaasahang pagbubukas ng operasyon ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Target ng Department of Transportation na maibalik ang operasyon ng Masbate Airport ngayong araw. Matatandaan ng manalasa ang bagyong Opong nitong nakaraang linggo, halos hindi na magamit ang nasabing paliparan dahil sa tindi ng pinsala nito. Tinatayang aabot sa 15 million pesos ang halaga ng nasira sa Masbate Airport. Kaugnay nito, inatasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maghanap ng lugar para sa makeshift o pansamantalang airport upang hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero. Yung sa makeshift, yun yung pinag-uusapan namin. If there's a way for us na maglagay ng makeshift as a holding area for our passengers. So kinausap natin si DDG Dungeon at si Yusek Chim na maghanap sila dito sa labas ng pwedeng paglalagyan ng makeshift. But again, yung materials kasi. So kahit na sinasabi nga natin ngayon, ang problema sa ating sitwasyon ngayon is that pati yung mga pagbibilhan sana ng mga bubong, mga construction materials ay sila din apektado. Dagdag pa ni Acting Secretary Lopez, kinausap na rin nila ang CAAP para sa emergency procurement ng mga kailangan sa pag-aayos ng nasirang paliparan. Yung mga tubig, magpapadala tayo all the way from Bicol. Yun yung gagawin natin solusyon ngayon. Pangalawa, yung mga construction materials, no? Move sa Bicol din mangyayari. Pero moving forward, sabi nga namin, napag-usapan namin, na alam naman natin kung kailan darating ang bagyo. Malalaman din natin kung gaano kalakas. So before that typhoon hits that certain area and certain airport, kailangan meron na kami nakapaghandang construction materials, the provisions for food provisions and everything. Samantala, sinabi rin ng kalihim na pinag-uusapan na ng Civil Aeronautics Board ang libreng rebooking, cancellation at full refund para sa mga apektadong pasahero. At sinabi natin ng CAB to talk to all the airlines na pagdating sa mga ganitong panahon, dapat wala ng rebooking fee, waive din ang other cancellation fee. At again, if the option of the passenger is refund, kailangan full refund. So yun naman po ay sa tingin namin tatalima at ginagawa din ng airlines natin ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng umabot sa 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa darating na buwan ng Oktubre. Ayon sa Pag-asa, kapag nangyari ito, aabot na sa nasa 16 hanggang 19 na bagyo ang pumasok sa bansa ngayon taong 2025. Sa ngayon ay walang bagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, kaya naman asahan na ang maaliwalas na panahon sa Luzon ngayong Lunes. Gayunman, may mga posibilidad pa rin na thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Habang makararanas naman ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Pansamantalang isasara simula October 1 ang isa sa mga pangunahing pasyalan sa Baguio City, ang Burnham Lake. Ito ay para bigyan daan ang rehabilitasyon ng lawa na matagal nang pinaplano ng TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Mula sa Baguio City, ang detalya hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, gaano katagal isasara ang Burnham Lake para sa gagawing rehabilitasyon? Yes, aabot simula itong October hanggang sa March sa susunod na taon, magtatagal ang rehabilitasyon. Simula October 1 sa darating na Miyerkules, tuluyan ng isasara sa publiko ang Burnham Lake upang simulan ang 140-day rehabilitation project na pinondohan at pinamamahalaan ng TIEZA. Ayon kay Attorney Renan Diwas, hepe ng City Environment Park Management Office, sa October 1 ang simula ng paglalagay ng mga harang para sa ganon ay maumpisahan na ng contractor ang mga rehabilitate ng park. Ang project duration na nakalagay ay 148 days. Unang hakbang,
ang paglalagay ng mga harang sa paligid ng lawa upang masimulan ng contractor ang trabaho. Isasara natin is yung Burnham Lake, yung inner lake. Kasama yung parang jogging area doon sa inner na portion ng Burnham Park. Okay? So, yung jogging area outside doon sa may mga biking areas, okay? Hindi yun masasara, okay? Yun lang lake. At yung mismong katabi niya na daanan, yun lang yung isasara natin. Dagdag pa ni Diwas, hindi ito maaaring iurong dahil may takdang expiration ang pondong inilaan ng gobyerno. Apektado rin ang 8 hanggang 9 na concessionaires ng boating operations sa lawa, pero makikipagpulong na ang lungsod at tiniyak na walang mawawalan ng pwesto. Sa halip, ililipat lamang sa gilid ang kanilang operasyon matapos ang rehabilitasyon. Samantala, hiling ng concessionaires na mabigyan ng trabaho o ayuda ang kanilang mga empleyado habang sarado ang operasyon. Sinabi ng SEPMO na posible silang ma-hire bilang mga construction workers sa proyekto bukod pa sa tulong na manggagaling sa City Social Welfare and Development Office. Ang maipapangako namin sa inyo is that babantayan natin itong proyekto na ito. This is a project at the heart of the city mismo, and nakikiusap din kami na tulungan kami ng public, ng mga concessionaires na bantayan yung proyekto na maisakatuparan yung talagang gusto nating mangyari sa Burnham Lake na ito. Tungkol sa mga employees nila, nandiyan naman ang ating CSWD. I will work with them. I will engage with our City Social Welfare. Target ng lokal na pamahalaan at ng TIEZA na tapusin agad ang proyekto upang maibalik din ito agad sa publiko. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang isang menor de edad na lalaki nang maaksidente sakay ng kanyang bisikleta sa Cavite. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang isang buntis na madala sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan at likod nito. Narito ang ulat ni Myla Fernandez. Isang 14 anyos na binatilyo ang naaksidente habang nagbibisikleta sa Davilan Hills, Carmona, Cavite mag-aalas 4 ng hapon nitong Sabado, September 27. Nawalan niya siya ng kontrol habang pababa sa isang matarik na kalsada kaya tumilapon sa kabilang lane. Nadatnan ito ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada kasama ng mga bystander at otoridad. Agad na nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng Pangunang Lunas ang pasyente habang naghihintay ng ambulansya. Nagtamo ang pasyente ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at iniinda ang pagkahilo matapos ang insidente. Matapos ang first aid ay itinurn over na ang binatilyo sa Carmona City Rescue Team para madala sa ospital. Doon na lang tayo, ma'am. Kaya po. Kaya po. Isang tawag ang natanggap ng UNTV National Headquarters tungkol sa isang ginang na iniinda ang pananakit ng tiyan at likod. Agad na nagtungo ang team sa bahay ng 36 anyos na babae sa Area B, Barangay Payatas, Quezon City, alas 8 ng gabi, September 25. Matapos i-assess ang kondisyon nito ay inalalayan na itong makasakay sa rescue vehicle. Napag-alamang kabuanan na nito at inaasahang manganganak anumang araw. Habang nasa biyahe ay sinusubaybayan ang vital signs ng pasyente hanggang sa makarating ng ligtas sa Quirino Memorial Medical Center. Sige lang. Hilahin mo lang doon. Ako na bahala. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Myla Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos manalasa sa Pilipinas bilang bagyong Opong, nagdulot naman ng matinding pinsala
ang kaparehong bagyo na may international name na Boaloy sa Vietnam matapos ito maglandfall bago maghating gabi nitong linggo. Isa na ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo habang 12 mangingisda ang patuloy pang nawawala at hinahanap ng mga otoridad. 4 na paliparan sa bansa ang isinara dahil sa bagyo kaya daan-daang biyahe ng eroplano ang nakansela at naantala. Mahigit halos 30,000 ang inilikas bago tumama ang bagyo na nagdala ng hanggang 8 metrong alon at matinding pagbaha. Nagbabala ang mga otoridad na posibilidad ng malalaking pagbaha at landslide habang tinatayang aabot sa 500 mm ang ulang babagsak sa ilang bahagi ng bansa. Patayang hindi bababa sa 40 individual kabilang ang 9 na bata matapos ang stampede sa isang campaign rally sa Tamil Nadu, India. Dumagsa ang mahigit doble sa pinayagang 10,000 na audiences sa pagtitipo ng TVK party ni actor-turned-politician VJ na nagsagawa ng kampanya sa Karur District. Mahigit 50 ang ginagamot sa ospital at sinampahan na ng kaso ang 3 opisyal ng partido dahil sa kapabayaan. Nagpahayag ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi at ipinangako ni Chief Minister M.K. Stalin ang kompensasyon at masusing investigasyon sa insidente. Inanunsyo ni Mayor Eric Adams na hindi na siya muling tatakbo bilang alkalde ng New York City. Sa isang social media post, sinabi ni Adams na ang constant media speculation at ang desisyon ng City Campaign Finance Board na hindi siya pagkalooban ng public matching funds ang pumigil sa kanyang kampanya. Patuloy na nakakaapekto sa reputasyon ng alkalde ang kasong bribery at fraud na isinampas sa kanya kahit na ibinasura na ito ng administrasyon ni US President Trump. Bagamat hindi na siya tatakbo, mananatili na ang kanyang pangalan sa balota na gagamitin sa halalan dahil lampas na ang deadline para ito ay palitan o alisin. Tatapusin ni Adams ang kanyang termino hanggang January 1 bago palitan ng mananalong susunod na New York City Mayor. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11 na nagsasabi, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.